Marshall Peak, Kabanata 4237. Manatiling malapit sa akin. Junior brother. Lumingon si Yang Kai para ngumiti sa disipulong nasa malapit. Dahil habang sinasagot mo ang aking mga tanong, bibigyan kita ng payo. Galit na umungol ang taong iyon. Magsalita ka kung may sasabihin ka. Dapat lumayo ka sa akin, kung hindi. Hindi ka makakapasok sa Blood Monster Cave Heaven. Saglit na natigilan ang taong iyon sa mga salitang iyon. Pagkatapos, tuluyang nawala ang galit niya. Brat, maglakas loob ka bang agawin ang pasukan ko sa akin? Puputulan ko ang ulo mo at gagamitin ko itong ihian. Binibigyan lang kita ng magiliw na babala. Pagkatapos sabihin iyon, ipinikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata at ibinuka ang kanyang divine sense upang takpan ang paligid. Galit na pinandilatan ng taong iyon si Yang Kai, nagbabalak na maglabas ng ilang insulto. Gayunpaman, nakita niyang hindi na siya pinapansin ni Yang Kai. Bagamat siya ay nag-aapoy sa galit, binuksan lang niya ang kanyang mga mata at binantayan ng mabuti ang kanyang paligid, baka biglang lumitaw ang isang pasukan sa Blood Monster Cave Heaven. Mabagal na lumipas ang oras at unti-unting pinupuno ng pakiramdam ng pagkabalisa ang tahimik na kawalan. Maging ang mga cultivator mula sa parehong great forces ay makakaramdam ng tensyon kapag ang kanilang mga titig paminsan-minsan ay nagsalubong. Lahat sila ay dumaan sa mahigpit na pagpili ng kani-kanilang mga sekta upang makuha ang mga kwalifikasyon para makapunta rito. Magkagayunman, walang garantiya na makapasok sila sa Blood Monster Cave Heaven. Ang isyong ito ay may kinalaman sa away sa mga pasukan. Tanging ang mga makakasiguro ng pasukan ang maaaring makapasok sa Blood Monster Cave Heaven. Iyon ang dahilan kung bakit lahat ng iba ay isang karibal sa kanilang mga mata. Paanong hindi sila mag-iingat sa iba? Napapikit ng mariin si Yang Kai. Siya ay ganap na hindi gumagalaw, halos siya ay nakatulog. Kabaligtaran, ang disipulo ng Zuan Yuan Cave Heaven na nakatayo ilang daang metro ang layo mula sa Yang Kai ay nakakaramdam ng hindi kapani-paniwalang pagkabalisa. Kahit na nanatiling nakadilat ang kanyang mga mata at masiglang hinanap ang kanyang paligid sa loob ng mahabang panahon, walang mga palatandaan ng pasukan na lilito sa malapit. Nagsisimula ng makaramdam ng pagod ang kanyang mga mata. Paglingon kay Yang Kai, malamig siyang ngumuso. Naglalaro ng murang kalokohan. Umangat siya para kuskusin ang pagod niyang mga mata. Ilang sandali pa ay bigla na lang siyang may napansin sa gilid ng kanyang paningin. Lumingon siya upang tumingin sa direksyon na iyon at nakita ang isang kislap ng pulang ilaw na lumilitaw sa isang tiyak na lugar sa kawalan. Ang liwanag ay hindi masyadong kitang-kita noong una itong lumitaw, ngunit mabilis itong kumalat na parang patak ng tinte sa malinaw na tubig. 3 paghinga lang ang kinailangan bago mag-transform ang kislap na iyon ng liwanag sa isang umiikot na portal na pula ng dugo. Hindi kalakihan ang portal, kaya lang tumanggap ng isang taong dumadaan dito habang ang aura ng isang universe world ay tumagas mula sa kabila nito. Ang mga pasukan sa Blood Monster Cave Heaven. Sa wakas ay nagsimulang lumitaw. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mid-grade Heaven Opening Realm Master ng Zuan Yuan Cave Heaven at First In ay sabay na tumingin sa Blood Portal. Paanong ang taong iyon ay patuloy na kinukusot ang kanyang mga mata. Hindi niya napigil ang mapahagalpak ng tawa habang siya ay nagyaya. Ang langit ay nasa tabi ko. Sa bahagyang pagbabago ng kanyang katawan, agad siyang sumugod sa direksyon ng portal ng dugo. Hindi niya akalain na ang unang pasukan ay lalabas malapit sa kanya. Ito ay isang malaking stroke ng kapalaran. Siya ay labis na kinakabahan habang naghihintay kanina, natatakot na walang pasukan na lalabas sa loob ng kanyang ilang kilometrong hanay. Kung iyon ang kaso, hindi siya makakapasok sa Blood Monster Cave Heaven kahit gaano pa siya kakaya. Sinong makakaalam na napakaswerte niya? Lahat ng mga alin niya noon ay nawala sa wala, dahilan para mapabalikwas ang ulo niya at tumawa ng buong puso. Ako ang magiging unang taong papasok sa Blood Monster Cave Heaven. Bagamat ang Blood Monster Cave Heaven ay napuno ng lahat ng uri ng panganib, narito na siya, kaya sino ang hindi handa sa pag-iisip para sa lahat ng mga posibilidad? Kung paanong may mga panganib na nakaabang sa lahat ng dako sa loob ng Blood Monster Cave Heaven, marami ring pagkakataon na makukuha. Maaaring makamit niya ang tagumpay sa magdamag kung makakakuha siya ng ilang benepisyo sa loob ng Blood Monster Cave Heaven. Mas magiging kahanga-hanga kung makaka-advance siya sa Heaven Opening Realm kapag natapos na ang lahat. Siya ay nakaramdam ng labis na pananabik at ang kanyang ekspresyon ay sumasalamin sa kanyang emosyonal na estado. Nagmamadali siyang tumakbo patungo sa pasukan na para bang nakikita niya ang isang magandang kinabukasan na sumenyas sa kanya mula sa loob ng Blood Monster Cave Heaven. Sa mga sumunod na sandali, ang kanyang ngiti ay hindi sumilay sa kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata, tumitig siya sa direksyon ng portal ng dugo at napabulalas ng hindi makapaniwala. Paano iyon posible?
Iyon ay dahil lumitaw ang isang tao sa harap mismo ng portal ng dugo sa maikling paglipad ng pantasya na mayroon siya. Bukod dito, ito ay isang tao na dapat ay ilang daang metro sa likuran niya. Sa pag-aakalang mali ang kanyang nakita, lumingon pa siya sa likuran niya. Walang bakas ng figure ng tao sa lugar kung saan nakatayo kanina si Yang Kai. Kahit papaano, ang maput na binata ay nawala sa ilang sandali at nilampasan siya ng direkta upang makarating sa harap ng portal ng dugo. Sa loob ng Five Elements Palace, ang tatlong mid-grade Heaven Opening Realm Masters ng Zuan Yuan Cave Heaven ay may iba't ibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Si Senior Brother Guo ay talagang natulala. Ito. Sumigaw si Elder Chu sa nagngangalit na mga ngipin. Space Secret Technique. Nagpakita ng realization ang glamorous na babae at mamulong sa sarili. Kaya ganyan yan. Naguguluhan siya nang pumayag si Yang Kai sa mungkahi ni Senior Brother Guo kanina. Pagkatapos ng lahat, ang sitwasyon ay lubhang hindi mabuti sa First In. Sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, itong junior na may pangalang Yang Kai ay master ng Dao of Space at maaaring magsagawa ng instantaneous movement. Maaari siyang mag-shuttle pabalik-balik sa void sa isang iglap nang hindi isinasaalang-alang ang mga hadlang ng espasyo. Sa ganoong divine ability, bakit siya mag-aalala na mabaigo siyang makakuha ng pasukan? Tumawa siya at umiling. Naghihiganti ng kaunti dahil lang sa medyo natalo siya. Napaka-parang bata niyan. Isang pasukan lang. Paano kung ang Zuan Yuan Cave Heaven disciple na iyon ay mabaigo na masecure ito? Hindi namin inaasahan na lahat sila ay papasok sa Blood Monster Cave Heaven. Ito ay isang magandang resulta kahit na 50 lamang sa 200 disipulong ito ang nakapasok. Ang pagkawala ng isang pasukan ay hindi magiging sanhi ng problema para sa pangkalahatang sitwasyon. Hindi mahalaga kung gaano kahanga-hanga ang space secret techniques ng batang ito. Sa huli, isa lang siyang malambot na Perth. Sa sandaling pumasok sa isip ang kaisipang iyon, nakita ng lahat si Yang Kai na biglang inabot ang kanyang kamay sa void. Kaagad pagkatapos nito, nangisda siya ng isang mabilog na mataba ng wala saan. Nagulat si Senior Brother Guo, gayon din si Elder Chu at ang kaakit-akit na babae. Pagkatapos, silang tatlo ay biglang nagkaroon ng masamang pakiramdam. Ang pasukan sa Blood Monster Cave Heaven. Agad na napasigaw ang chef sa tuwa nang sumulpat siya. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Bilisan mo at pumasok ka sa loob. Sinipan ni Yang Kai ang chef sa kanyang puwitan at ipinahulog ang chef sa portal ng dugo. Ang umiikot na portal ay agad na bumagsak sa sarili at mabilis na naging isang maliit na pulang tuldok na nawala sa manipis na hangin. Tulad ng nabanggit ng Lady Boss at ng iba pa, ang pasukan sa Blood Monster Cave Heaven ay lubhang hindi matatag. Ang bawat pasukan ay maaari lamang tumanggap ng isang taong dumaan bago ito bumagsak. Kaya pagkatapos na bitawan ni Yang Kai ang chef mula sa Sealed World Bid at itapon siya diretso sa Blood Monster Cave Heaven, ang pasukan ay agad na nawala. Hanggang sa sandaling ito dumating ang dating Zuan Yuan Cave Heaven disciple, ngunit huli na siya. Panay ang tingin sa lugar kung saan dating pasukan, napatulala siya noong una. Pagkatapos, ang kanyang blankong titig ay sinundan ng isang galit na galit. Ikaw bastos. Nilagpasan ni Yang Kai ang disipulong iyon at tinapik siya sa balikat. Good luck, junior brother. Sana may lalabas na ibang pasukan sa malapit. Manipulating space principles, ang kanyang figure ay nawala muli sa paningin. Tanging ang disipulong iyon lamang ang naiwan sa parehong lugar, na nagngangalit sa galit na wala ng patutunguhan. Sa oras na muling nagpakita si Yang Kai, ilang kilometro na ang layo niya. May maliit na kislap ng pulang ilaw sa harapan niya, mabilis na lumawak para maging pasukan. 300 metro ang layo, isa pang Zuan Yuan Cave Heaven disciple ang nakakita na sa pasukan, ngunit bago pa makagalaw ang disipulong iyon, kinuha ni Yang Kai ang accountant palabas ng Small Sealed World at itinapon siya sa entrance. Ang figure ng accountant ay kumislap at naglaho. Malamang ay hindi niya namamalayan ang mga nangyayari bago matapos ang lahat. Kasunod nito, muling kumislap ang figure ni Yang Kai. Sa pagkakataong ito, lumitaw siya 2 kilometro ang layo. Ito ay halos tulad ng hinulaang niya ang hinaharap bilang isang maliit na pulang tuldok ay lumilitaw lamang nang ang kanyang figure ay muling lumitaw mula sa void. Makalipas ang 3 paghinga, nabuo ang pasukan. Hinablot ni Yang Kai ang isa pang tao mula sa Small Sealed World at itinapon sila sa portal. Sa loob lamang ng ilang dosenang paghinga, magkasunod na ninakaw ni Yang Kai ang 3 pasukan. Ang malaking kawalan na ito ay parang kanyang likod bahay kung saan maaari siyang pumunta at umalis ayon sa gusto niya. Walang sino man ang maaaring makipagkompetensya sa kanya sa lahat. Maaari pang ang sabihin na ang mga disipulo ng Zuan Yuan Cave Heaven na tumitingin sa kanilang paligid ay nabigo na matuklasan ang hitsura ng mga pasukan na iyon bago kumilos si Yang Kai.
Sa loob ng Five Elements Palace, ang ekspresyon ni Elder Chu ay napakapangit na ang isa ay may iyak kapag nakikita siya. Ang kanyang tingin ay nakatutok kay Yang Kai, na ilang kilometro ang layo. Parang gusto niyang punutin si Yang Kai sa 10,000 piraso. Ang tatlong pasukan ay kumakatawan sa tatlong pagkakataon na dapat ay pag-aari ng Zuan Yuan Cave Heaven. Ngayong ninakaw na sila, ang pangunahing sekta ay dumanas ng malaking pagkalugi. Mahirap ito. Ang brat na iyon ay napakahusay sa Dao of Space. Sumimangot si Senior Brother Guo. Ang isang pasukan sa Blood Monster Cave Heaven ay lilito kapag ang Cave Heaven at ang Blood Monster Territory ay nagsanib sandali, kaya tiyak na magkakaroon ng banayad na spatial fluctuations bago ito makita. Maaaring walang mapansin ang iba, ngunit ang mga spatial fluctuation na ito ay kitang-kita gaya ng mga beacon sa dagat ng kadiliman sa kanya. Maaari niyang tumpak na mahanap ang bawat pasukan bago pa man sila lumitaw. Nagpatuloy ang glamorous na babae. Higit pa rito, base sa mga kilos ng batang iyon, malamang na mayroon siyang artifact na maaaring hawakan ang mga buhay na nilalang, kung hindi, paano niya nagawa ang tatlong tao sa labas ng hangin? Ang isang artifact na maaaring maglaman ng mga buhay na nilalang ay napakabihirang. Saan siya nakakuha ng ganyan? Naguguluhan siya. Sinulyapan niya ang Lady Boss. Natatakot ako na ibinigay niya ito sa kanya. Galit na galit si Elder Chu. Iniisip ng junior na iyon na magagawa niya ang anumang gusto niya dahil lang sa bihasa siya sa Dao of Space. Hindi niya iginagalang ang pangunahing sekta kahit kaunti. Yung anak sa labas, Elder, huminahon ka. Ang kaakit-akit na babae ay mabilis na sinubukang aliwin siya. Ang Dao of Space ay maaaring kamangha-mangha, ngunit mayroon pa ring isa sa kanya. Hindi siya makakalikha ng mga clone mula sa kanyang sarili. Ito ay simula pa lamang. Sigurado akong maraming pasukan ang lalabas sa malaking void na ito. Imposibleng nakawin niya lahat, tsaka, nasa Emperor Realm lang siya. Kahit nabihasa siya sa Dao of Space, dapat may limitasyon ang distansya na maaari niyang teleport. Hanggat may lumabas na pasukan sa labas ng kanyang hanay, wala rin siyang magagawa. Para bang pinapatunayan ang kanyang mga salita, 50 punto ng liwanag ang kumikislap sa buong kawalan kasunod ng magkakasunod na pagpapakita ng tatlong pasukan kanina. Ang 50 tuldok ay mabilis na lumaki at naging mga pasukan. Mabilis na kumikislap ang figure ni Yang Kai. Gayunpaman, 3 pasukan lamang ang nagawa niyang nakawin, ang 2 pa ay kinuha ng mga disipulo ng Zuan Yuan Cave Heaven. Bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Elder Chu sa nakita. Ang pangunahing sekta ay nakakuha lamang ng 2 pasukan, kaya 2 disipulo lamang ang maaaring makapasok sa Blood Monster Cave Heaven. Gayunpaman, maaari itong ituring na isang magandang simula. Mahigit 100 kilometro ang layo mula sa Five Elements Palace, ang Lady Boss ay dahan-dahang umiling. Mabahong brat, ikaw ang sagisag ng kasabihang, ang paghihiganti ay isang ulam na pinakamahusay na inihain ng mainit. Hanggang sa sandaling ito ay naunawaan niya ang dahilan ng tanong niya kanina. Mukhang naplano na niya na pahirapan ang Zuan Yuan Cave Heaven noon pa man. Kaya lang, nag-aalala siya na magkagulo sa first in. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagtanong kung ang first in ay ilalagay sa isang mahirap na posisyon kung ang Zuan Yuan Cave Heaven ay bahagyang napahiya. Sa bilis na ito, ang Zuan Yuan Cave Heaven ay hindi lamang magdurusa ng isang maliit na pagkawala, sila ay magdurusa ng isang kakilakilabot. Magkagayunman, si Elder Chu ang unang dumating na naghahanap ng gulo. Kung pinili niyang pamwesto sa ibang lugar, hindi ito mangyayari. Sa kasamaang palad, ipinapalagay nila na ang first in ay madaling nabuli at pinilit na pumasok sa lugar na ito. Sa ugali ni Yang Kai, paano niya hahayaan ang iba na maging masaya kung hindi siya masaya? Ito ay isang tipikal na pagkilos ng paghadlang sa tagumpay ng iba kahit na ang mga pagkilos na ito ay walang pakinabang sa kanya. Marshall Peak, Kabanata 4238. Hindi mapigilan. Ang mga pagpasok sa Blood Monster Cave Heaven ay lumitaw ng sunod-sunod sa walang katapusang kawalan ng Blood Monster Territory, na nagpapahintulot sa mga cultivator na naghihintay sa malapit na magtagumpay sa pagpasok. Mayroong mga tao sa lahat ng dako sa Blood Monster Territory. Dahil dito, wala pang 10 paghinga ang lilipas mula sa oras na lumitaw ang isang pasukan hanggang sa oras na may pumasok. Ang ilang mga pasukan ay hindi huminga matapos silang lumitaw. Ang bawat pasukan ay kumakatawan sa isang pagkakataon. Kung ang isang tao ay maaaring matagumpay na sakupin ang pagkakataong iyon o hindi ay nakasalalay sa kanyang kakayahan at swerte. Para sa kapakanan ng pag-secure ng pasukan para sa kanilang sarili, maraming mga kapwa cultivator mula sa parehong mahusay na puwersa ang mag-atake sa isa't isa. Pinayagan din ito. Hanggat ang isa ay maingat sa pag-atake at ang pag-atake ay hindi nakamamatay, ang mga elder na namumuno sa koponan ay pumikit sa mga pagkilos na iyon.
ang mga cultivator na nagawang makakuha ng pasukan ay mawawala sa paningin. Sa kabilang banda, ang mga nabigo ay labis na maiinis. Wala silang pagpipilian kundi maghanap ng ibang pasukan. Sa loob ng teritoryo kung saan matatagpuan ang First Inn at Zuan Yuan Cave Heaven, ang figure ni Yang Kai ay kumikislap ng walang tigil, na itinutulak ang kanyang space principles sa kanilang mga limitasyon. Gaya ng nabanggit noon ni Senior Brother Guo, ang mga pasukan sa Blood Monster Cave Heaven ay nabuo nang ang Blood Monster Cave Heaven ay sumanib sa Blood Monster Territory. Sa makatuwid, nagkaroon ng banayad na pagbabago-bago ang isang pasukan ay nabuo. Maaaring walang maramdaman ang ibang tao, ngunit ang mga pagbabago sa espasyo ay lubos na kapansin-pansin kay Yang Kai, na bihasa sa Tao of Space. Para sa kadahilan ng iyon, siya ay ganap na may kakayahang manguna sa pagkuha ng mga pagkakataon. Kahit na siya ay mag-isa, siya ay halos hindi mapigilan. Kadalasan, kalalabas lang ng mga pasukan at nakatayo na siya sa harapan nila. Casual niyang kukunin ang isang tao mula sa Small Sealed World at itatapon sila sa pasukan, pagkatapos ay tumalikod para umalis. Bilang resulta, iniwan niya ang maraming elite na disipulo ng Zuan Yuan Cave Heaven na nakatulala at naiinis sa kanyang kalagayan. Gayunpaman, ang mga pasukan sa Blood Monster Cave Heaven ay lumitaw sa hindi regular na pagitan. Minsan, magtatagal bago lumitaw ang isa. Minsan, maraming pasukan ang lalabas ng sabay-sabay, kaya gaano man kahusay si Yang Kai, imposible para sa kanya na dominahin ang lahat ng pasukan. Magkagayunman, ninakaw niya ang halos 70% ng mga pasukan na lumitaw sa ngayon. Bagamat may kalamangan ang Zuan Yuan Cave Heaven sa mga numero, nakuha lang nila ang 30% ng mga pasukan na iyon sa teritoryong ito. Sa loob ng Five Elements Palace, ang mga mata ni Elder Chu ay halos nagluluwa ng apoy sa nakita. Ang kanyang hanggaring pumatay ay napakabigat din at natukso siyang sampilan si Yang Kai hanggang mamatay sa isang galaw. Kung hindi dahil sa patuloy na panghihimasok ni Yang Kai, maaaring makuha ng Zuan Yuan Cave Heaven ang halos 20 pasukan. Sa kabaligtaran, 6 na disipulo lamang ang nakapasok sa Blood Monster Cave Heaven sa ngayon. Ang bawat pasukan ay kumakatawan sa isang pagkakataon. Sa makatuwid, ang matinding pagkawala na ito ay nagdulot sa kanya ng pagkasira ng puso. Pinipigilan ang kanyang galit, inilipat niya ang kanyang tingin upang tumingin sa ibang direksyon sa halip. Ang kanyang legacy disciple, si Yin Xinjiao, ay nakatayo sa kawalan at tumitingin sa paligid niya na may nag-aalalang ekspresyon. Hindi siya masyadong pinalad. Halos isang insenso ang dumaan mula nang magsimulang lumitaw ang mga pasukan sa Blood Monster Cave Heaven, ngunit walang anumang palatandaan na may lumilitaw sa paligid niya. Nagresulta ito sa hindi niya nakuhang pagkakataon na makapasok sa Blood Monster Cave Heaven kahit na ang kanyang lakas ay pambihira. Tila napansin ang titig ni Elder Chu, lumingon si Yin Xinjiao upang tingnan ang kanyang pinarangalan na guro. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at pinigilan ang pag-aalala sa kanyang puso na maghintay ng matyaga. At nagbunga ang kanyang pasensya. Wala pang isang tasa ng tsaa, biglang lumitaw ang isang maliit na pulang tuldok humigit kumulang 400 metro ang layo mula sa kanya. Agad niyang napansin ang mga pagbabago at mabilis na lumipat sa direksyon na iyon na may ekspresyon ng pananabik. Bilang isang tao na nakatayo sa tuktok ng Emperor Realm, ang layo na 400 metro ay wala sa kanya. Kaya niyang takpan sa isang kisap mata. Sa loob ng Five Elements Palace, nakahinga ng maluwag si Elder Chu sa nakita. Hindi mahalaga kung ang iba pang mga disipulo ay nabigo na makapasok sa Blood Monster Cave Heaven, ngunit ito ay magiging isang lubhang mapangwasak na pagkawala kung ang kanyang legacy disciple ay nabigo na makapasok sa Blood Monster Cave Heaven. Kung tutusin, napakataas ng expectations niya sa batang ito. Sa sandaling iyon, biglang pumasok sa isip ko si Yang Kai. Maingat na sumulyap si Elder Chu sa isang lugar sa di kalayuan at natuklasan na si Yang Kai ay ilang libong kilometro ang layo dahil sa patuloy na pakikibaka ngayon, kaya, gumaan agad ang pakiramdam niya. Sa napakalaking distansya sa pagitan nila, imposibleng makabalik si Yang Kai sa isang iglap. Ito ay hindi posible kahit na siya ay isang master ng Tao of Space. Sa sandaling pumasok sa isip ni Elder Chu ang kaisipang iyon, namula ang kanyang mukha. Iyon ay dahil si Yang Kai, na ilang libong kilometro ang layo, ay biglang nawala sa kanyang larangan ng paningin. Kaagad pagkatapos noon, lumitaw si Yang Kai hindi kalayuan sa Yin Xinjiao. Si Elder Chu ay talagang nagulat at halos hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Paanong nangyari ta? Nasa Emperor Realm lang siya. Kahit na siya ay bihasa sa Tao of Space, paano niya matatakpan ang layo na ilang libong kilometro sa isang iglap? Ang higit na ikinagalit ni Elder Chu ay ang katotohanan na ang isa pang pasukan ay lumitaw malapit sa lugar kung saan orihinal na kinaroroonan ni Yang Kai, gayunpaman,
hindi pinansin ng brat ang pasukan na iyon at pinili na lang na lumitaw sa paligid ng Yin Xinjiao. Ang kanyang mga aksyon ay malinaw na nagpahiwatig na sinasadya niya si Yin Xinjiao. Hindi napigilan ni Elder Chu ang pagkabalisa, sa gayon, binigyang pansin niya ang sitwasyon ng hindi lumilingon kahit kaunti. Sa kabilang panig, ang Lady Boss at ang iba ay patuloy na nagbabantay kay Yang Kai, kaya naman napansin agad nila ang kakaibang kilos niya. Ang old boy ay nagpakawala ng walang kabuluhang sipol at ngumisi, ang kanyang ekspresyon ay tila nagsasabing handa na siyang manood ng isang magandang palabas. Samantala, mukhang nag-iisip ang Lady Boss. Tulad ni Elder Chu, naguguluhan siya. Paano niya nakamit ang instantaneous movement sa napakalayong distansya? Ito ay dapat na lumampas sa kanyang mga limitasyon. Minsan na niyang hinabol si Yang Kai sa kawalan, kaya nagkaroon siya ng ideya kung nasaan ang mga limitasyon nito. Malumanay na tugon ni Yuhi. Salamat sa Space Spirit Bead, isang espesyal na artifact na pinadalisay ng Young Master ang kanyang sarili. Ang isa ay ginagamit para sa pagpoposisyon habang ang isa ay dinadala sa kamay. Hanggat ang distansya sa pagitan ng dalawang Space Spirit Bead na ito ay hindi masyadong mapangahas, maaari silang magamit bilang mga anchor point upang i-connecta ang dalawang lugar sa void. Ang Lady Boss ay naliwanagan. Kaya sinasabi mo na ang brat na iyon ay nag-iwan ng Spirit Bead sa paligid bago. Pagkatapos, bigla niyang naalala kung paano gumala si Yang Kai nang walang patutunguhan sa buong teritoryo habang nasa likod ang kanyang mga kamay bago nagsimulang magbukas ang mga pasukan sa Blood Monster Cave Heaven. Kung tutusin ang kasalukuyang sitwasyon, talagang naghahanda na siya ng maaga kahit na mukhang namasyal lang siya. Higit pa rito, dapat ay nakakalat siya ng higit sa isang Spirit Bead. Mapanlin lang na munting bastos, malumanay na dumura niya. Mukhang nakipagsabuatan na siya para gawin ito nang pumayag siya sa hindi makatwirang kahilingan ni Zuan Yuan Cave Heaven noon. Si Yin Xinjiao ay ang legacy disciple ni Elder Chu. At saka, nakipag-away siya kay Yang Kai kanina. Kakaiba kung hindi siya ginugulo ni Yang Kai. Mahuhulaan, si Yang Kai ay agad na bumalik sa sandaling nakita niya ang isang pasukan na lumilitaw sa lugar na ito. Lumayo pa siya na hindi pinansin ang ibang pasukan na lumalapit sa kanya. Sa sandaling ito, si Yin Xinjiao ay parang nakakita ng multo. Ibinaling niya ang kanyang ulo sa gilid upang tingnan si Yang Kai, na nakikipagkarera sa tabi niya, na may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa kabilang banda, kumandat si Yang Kai kay Yin Xinjiao, pagkatapos, ang kanyang figure ay kumislap at siya ay nawala sa paningin. Itinaas ni Yin Xinjiao ang kanyang ulo upang tumingin sa harapan. Oo naman, muling lumitaw ang figure ni Yang Kai sa harap ng kalapit na pasukan. Gayunpaman, hindi siya nagpadala kaagad ng sinuman sa pasukan. Nakatayo lang siya doon na may mapanuksong ekspresyon at tinitigan si Yin Xinjiao. Ang portal ng dugo ay umikot ng walang katapusang 100 metro sa likod niya, kumukonekta sa universe world na parang isang malaking bibig na nakanganga sa tahimik na pangungutya. Si Yin Xinjiao ay galit na galit. Ang kanyang Emperor Qi ay lumundag at sumigaw. Mawala. Ang kanyang bilis ay biglang tumaas, halos parang balak niyang sumugod sa pasukan habang hindi pa handa si Yang Kai. Hindi nag-abalang umiwas si Yang Kai. Paimpol niyang iniunat ang braso sa harapan niya in slow motion. Lumakas ang Space Principles at sa isang hampas ng kanyang palad, sumigaw siya. So close. Yet so far. Ang hampas ng palad na ito ay walang mapanirang puwersa. Si Yin Xinjiao sa una ay nagbabantay laban sa pag-atake, ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, walang pag-atake ang dumating. Natarante siya nang bigla niyang natuklasan na hindi niya kayang lapitan si Yang Kai kahit gaano pa siya kabilis lumipad pasulong. Ang maput na mukha na iyon ay patuloy na ngumiti sa kanya mula sa ilang daang metro ang layo. Samantala, ang kawalan sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila lumalawak ng walang hanggan sa kabila ng kanyang patuloy na paggalaw sa pasulong. Pinuno siya nito ng hindi maipaliwanag na takot. Bagamat narinig niya mula kay Senior Brother Guo ang tungkol sa kung paano natalo si Yu Luo siya ng lalaking ito sa isang galaw, hindi niya sinasadyang tumanggi na maniwala dito. Tutal, pamilyar siya sa mga kakayahan ni Yu Luo siya. Higit sa lahat, mayroon siyang pagmamalaki bilang isang elite na disipulo ng Zuan Yuan Cave Heaven at ang legacy disciple ni Elder Chu. Hindi niya itinuring ang kanyang sarili na mas mababa sa sinuman. Naisipan pa niyang labanan si Yang Kai sa Blood Monster Cave Heaven para matukoy kung sino ang mas magaling sa kanila. Sa kasamaang palad, mukhang malalim at misteryoso ang mga pamamaraan ng taong ito. Ito ay tiyak na lubhang hindi karaniwan. Ang divine ability na so close. Yet so far, lamang ay isang bagay na hindi pa niya narinig noon. Magkagayunman, isa pa rin siyang core disciple ng Zuan Yuan Cave Heaven na may kamanghamanghang talento at disposisyon. Nang mapansin niyang may mali ay agad siyang nag-react ng malakas na dagandong.
Isang marahas na puwersa ang lumabas sa kanyang katawan at ang kanyang mga kamao ay nag-transform sa isang ulan ng mga anino na tumama sa lahat ng direksyon. Tahimik na pinanood siya ni Yang Kai, na walang balak na pigilan siya. Makalipas ang 3 paghinga, nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa paligid niya, na parang ang espasyo mismo ay gumuho. Sa sobrang tuwa, pinalakas ni Yin Xinjiao ang intensity ng kanyang mga pag-atake. Ache! Umalangaw-ngaw ang mga tunog ng pagkabasag at malinaw na naramdaman ni Yin Xinjiao na parang nakatakas siya mula sa isang hindi nakikitang hola. Biglang gamaan ang buong katawan niya. Nasira ang divine ability ng kabilang partido. Sa sandaling naunawaan siya, si Yin Xinjiao ay sumugod ng walang pag-aalinlangan, gayunpaman, ang pumasok sa kanyang larangan ng pangitain ay halos nagpalabas sa kanyang mga mata mula sa kanilang mga socket dahil sa galit. Pinagmasdan niya si Yang Kai habang dahan-daang tinatawag ang isang tao bago sila itulak papasok sa pasukan. Agad na lumiit ang portal ng dugo at naging pulang tuldok na nawala sa wala. Maputi ang kanyang kutis dahil sa galit at baliw na pumipintig ang mga ugat sa kanyang mga templo. Galit na nakatingin kay Yang Kai, sumigaw siya sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Ikaw bastos. Maglakas loob ka bang hiyain ako? Si Yang Kai ay tumatakbo rito mula sa ilang libong kilometro ang layo. Sapat na ang masamang bagay na sinasadya niya siyang nakawin ang pasukan na ito, ngunit umabot pa siya upang tuyain at bitag siya hanggang sa makawala si Yin Xinjiao sa mga tanikala para magamit ang pasukan. Malinaw na sinadyang gawin ang pagpapahiya kay Yin Xinjiao. Sa loob ng Five Elements Palace, galit na galit si Elder Chu na halos lumuwa siya ng dugo. Ang kanyang mga damit ay tumalsik sa paligid niya habang siya ay time na umuungal. Hindi alam ng junior na ito ang kalawakan ng langit at lupa. Anong kabastusan? Kasunod nito, humakbang siya pasulong at isang walang katapusang alon ng presyon ang bumagsak sa direksyon na iyon. Isang figure ang kumislap sa sandaling iyon at ang Lady Boss ay pumasok sa pagitan nila ni Yang Kai. Sa isang pitik ng kanyang kamay, bahagya niyang itinigil ang panggigipit na ginagawa ni Elder Chu at itinaas ang kanyang ulo para tingnan siya, nagtatanong sa malamig na boses. Ano ang kahulugan nito, Elder Chu? Isa kang 6th grade Heaven Opening Realm Master at Elder ng isang sikat na sekta. May balak ka bang atakihin ang isang bata? Sino ang nagsabi na ang mga matatanda ay dapat lamang bantayan ang mga gawain sa pagitan ng mga bata? Nang sabihin niya ang huling pangungusap, tinitigan niya ng masama si Senior Brother Guo. Medyo napahiya si Senior Brother Guo. Tiyak na iyon ang kanyang mga salita. Gayunpaman, hindi niya akalain na si Yang Kai ay magiging sobra-sobra kaagad pagkatapos. Patuloy na ninakaw ni Yang Kai ang mga pasukan mula sa Zuan Yuan Cave Heaven, halos nagtutulak sa kanila sa bingit ng kawalan ng pag-asa. Ang galit na namumuo sa dibdib ni Elder Chu ay malapit ng sumabog na parang bulkan. Pabago-bago ang kanyang world force, na tila ba maaaring umatake siya anumang oras. Parehong nagulat si Senior Brother Guo at Junior Sister Han, na ang huli ay nagmamadaling nagsalita. Elder Chu, pakiusap huminahon ka. Si Senior Sister Lan ay isang subordinate sa ilalim ni Elder Sito. Itinuturing din siyang bahagi ng Zuan Yuan Cave Heaven. Gagawa lang tayo ng katatawanan kung magkakaroon ng away sa pagitan natin. Marshall Peak, Kabanata 4239. Blood Monster Cave Heaven. May iba pang bagay na hindi nang ahas na sabihin ni Junior Sister Han. Ang tatlong Heaven Opening Realm Master ng First In ay hindi mas mababa sa Zuan Yuan Cave Heaven sa mga tuntunin ng parehong cultivation at order. Kung ito ay talagang dumating sa isang labanan, walang sino man ang magkakaroon ng kalamangan sa iba. Magreresulta lamang ito sa isang sitwasyon kung saan natalo ang magkabilang panig. Malinaw na alam din ito ni Elder Chu. Pinipigilan ang galit sa kanyang puso, sumigaw siya gamit ang nagngangalit na mga ngipin. Lan Yuroo, mas mabuting bantayan mong mabuti ang iyong mga tao. Kung mangangahas siyang gawin muli ang bagay na iyon, huwag mong sisihin ang Old Master na ito na walang awa. Ang Lady Boss ay hindi nagpakita ng anumang mga kahinaan bagaman. Sige at subukan. Makikita mo kung babaliin o hindi ng reyna ang mga lumang buto mo. Ang mga matatanda ay dapat makahanap ng isang lugar upang mabuhay sa kanilang katandaan. Bakit ka tumakbo dito? Halos sumabog si Elder Chu sa galit. Iniunat ang isang kamay upang ituro siya, nagsalita siya sa boses na nanginginig sa galit. Tiyak na iuulat ng Old Master na ito ang bagay na ito sa sekta. Maghintay ka, mapaparusahan ka dahil dito. Ngumuso siya at itinapon sa kanyang isipan si Elder Chu. Nang makita niya na sina Yang Kai at Yin Xinjiao ay nakatitig pa rin sa isa't isa sa isang pagkapatas, hindi niya napigil ang magpadala ng transmission. Malapit na ang oras. Dapat ka ring pumasok sa loob. Halos tapos na ang pagbubukas ng lahat ng pasukan. Maaaring mangyari ang mga hindi inaasahang pagbabago kung maghihintay ka pa. Nakuha ko.
Sagot ni Yang Kai. Pagkatapos, ngumiti siya kay Yin Xinjiao at ikinulong ang kanyang kamao. Swertehin ka sana, Brother Yin. Pagkasabi nun ay umalis na siya nang may kasamang flash. Swertehin sa puwet mong gago ka. Si Yin Xinjiao ay sisabog na sa galit. Ang tagal niyang hinintay para lang sa magandang pagkakataong ito. Sa simula, naniniwala siya na ang pagpasok sa Blood Monster Cave Heaven ay isang katiyakan. Sino ang makakaalam na si Yang Kai ay makikialam sa kanyang mga gawain ng napakasungit? Pagkaraan ng mahabang panahon, natuklasan ni Yin Xinjiao ang isang pattern. Ang mga pasukan sa Blood Monster Cave Heaven ay maaaring lumitaw ng walang nakapirming dalas, ngunit karaniwan ay hindi sila lumilitaw sa parehong lokasyon ng 2 beses. Sa madaling salita, walang gaanong pag-asa para sa isa pang pasukan na lumitaw sa lokasyong ito na masigasig niyang binabantayan. Kinailangan niyang maghanap sa ibang lugar. Gayunpaman, may mga disipulong Zuan Yuan Cave Heaven sa lahat ng dako sa paligid niya. Saan kaya siya pupunta? Sa oras na ito, sobrang pangit ng ekspresyon niya. Sa kabilang panig, dumating si Yang Kai sa isa pang bagong labas na pasukan at nadulas sa loob. Pagpasok niya sa entrance, naramdaman niyang may dugong liwanag na bumabalot sa kanya. Pagkatapos, siya ay hinayla, tinulak, at nilapi ng isang di nakikitang puwersa na dumidiin sa kanya. Naging kakaiba ang tanawin sa harapan niya. Isang mahinang pakiramdam ng pagkahilo ang nagmula sa kaibuturan ng kanyang isipan at napuno ng mga gintong bituin ang kanyang paningin. Ito ay mga tipikal na sintomas ng teleportation, kaya pamilyar siya sa pakiramdam na ito. Bukod dito, masasabi niya mula sa kalubhaan ng mga sintomas na ito na hindi siya masyadong dinadala sa teleport. Iyon ay medyo naiintindihan. Ang Blood Monster Cave Heaven ay nakatago sa loob ng Blood Monster Territory, hindi banggitin na ang mga pasukan ay nabuo nang ang magkabilang panig ay pinagsama. Maaga o huli, darating din ang araw na ang Blood Monster Cave Heaven at ang Blood Monster Territory ay ganap na magsasama. Kaya naman hindi ganoon kalaki ang distansya sa pagitan nila. Ilang beses lang itong huminga bago biglang nawala ang kakaibang tanawin. Lumabo sandali ang paningin ni Yang Kai at natuklasan niyang nasa ibang mundo siya. Siya ay nasa Blood Monster Cave Heaven. Bago pa niya matingnan ng malapitan ang nakapalibot na tanawin ng Blood Monster Cave Heaven, bigla niyang naramdaman ang paglubog ng kanyang katawan pababa. Parang may malaking bundok na dumidiin sa kanyang mga balikat, dahilan para mahulog ang kanyang katawan sa isang matalim na pagbaba. Noon lang niya namalayan na nakatayo na pala siya sa himpapid. Dali-dali niyang sinubukang itama ang kanyang posture para patatagin ang kanyang katawan, ngunit sa kanyang takot at pagtataka, nalaman niyang may hindi nakikitang paghihigpit sa Blood Monster Cave Heaven na pumipigil sa kanya sa paglipad. Ito ang miniature universe na naiwan ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master kung tutuusin. Ang mga paghihigpit na inilagay sa loob ng mundo ay hindi isang bagay na maaaring baliwalain ng Emperor Realm Cultivator na tulad niya. Ang lugar na ito ay dumaan sa binyag ng walang katapusang mga taon at marami sa mga paghihigpit ay nahulog sa pagkasira. Gayunpaman, ang pagpigil sa mga kakayahan ng mga cultivator ng Emperor Realm ay hindi isang isyu. Natarante si Yang Kai sa ilang sandali. Ibinaba niya ang kanyang ulo, nakita niya na siya ay hindi hihigit sa ilang dosenang kilometro sa ibabaw ng lupa. Buti na lang nahuhulog na siya sa langit sa sobrang bilis. Kahit papaano, hindi siya nagpanik. Siya ay may katawan na half-dragon, kaya kahit masakit mahulog mula sa ganoong taas, hindi nito malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Ang pangunahing punto ay hindi siya nagpakita sa isang napakakanais-nais na lokasyon. Mayroong isang grupo ng mga monster beasts na parang hayen sa kapatagan sa ibaba niya. Ang mga monster beasts na ito ay may bilang na higit sa 100 at mayroon silang mabangis na aura tungkol sa kanila. Tila nakita ang amoy ng isang tao. Ang isa sa mga hyena ay tumangala at nagpakawala ng ilang maikli ngunit mabangis na hiyaw. Dahil dito, mahigit 100 hyena ang hindi nagtagal ay nagtaas ng ulo at nagkukumpulan sa lugar kung saan pupunta si Yang Kai. Inilabas nila ang kanilang mga pangil at walang katapusang umuungol, na tila napakasama. Iyon ang unang pagkakataon ni Yang Kai sa Blood Monster Cave Heaven, kaya wala siyang alam sa lakas ng mga monster beast na ito. Ang ideya ng paggamit ng mga ito sa pagsasanay ng kanyang mga kasanayan ay agad na pumasok sa kanyang ulo. Mabilis na bumagsak ang kanyang figure, parang meteorite na bumabagsak mula sa langit. Nang mga 3 kilometro ang layo niya sa lupa, iniunat niya ang isang daliri at pamitik ng paulit-ulit. Ang itim na moon blades ay nalaslas, napunit ang espasyo. Umalangaw-ngaw ang mga tunog ng laslas, na sinasabayan ng pagtilamsik ng dugo kung saan-saan. Ang mga katawan ng mga monster beasts na natipon sa isang lugar ay pinunit ng moonblades. Sila ay bumagsak sa isang pool ng dugo.
Sa isang pag-atake, mahigit kalahati sa 100 o higit pang mga monster beasts na parang hyen ay maaaring namatay o malubhang nasugatan. Ilang sandali pa ay bumagsak si Yang Kai, pinasabog ang isang bunganga sa lupa ng malakas na boom. Nabasag at nahati ang lupa sa paligid niya. Bilang karagdagan, ang alikabok ay lumipad sa isang ulap sa lahat ng direksyon. Ang maikli ngunit mabangis na mga tahol ng mga hyena na iyon ay umalangaw sa buong paligid niya. Sa oras na tumayo siya at naghagis ng secret technique para maalis ang lahat ng usok at alikabok, isang tumpok na lang ng mga bangkay ng monster beast ang naiwan na nakahandusay sa lupa. Ang natitirang mga monster beasts ay nakabuntot at tumakas. Basura, dumura si Yang Kai. Akala niya ay makapangyarihan ang mga monster beasts na ito nang makita niya kung gaano sila kabanggas at pagalit. Sino ang makakaalam na sila ay magiging mahina? Kahit na ang isang ordinaryong Emperor Realm Cultivator ay madaling makitungo sa kanila. Casual niyang binigay ang kamay para kunin ang isa sa mga bangkay ng hyena at inilabas ang monster core nito. Ang isang maikling pagsisiyasat ay nagsiwalat na ang monster core na ito ay katumbas ng isang first-grade resources. Sa madaling salita, ito ay walang iba kundi ang first-grade monster core. Sinuri ni Yang Kai ang ilan pang mga bangkay, ngunit wala sa mga ito ang exception. Mukhang ang mga hyena na ito ang pinakamahina na first-grade monster beast sa Blood Monster Cave Heaven. Walang halaga sa pangangaso sa kanila. Gayunpaman, ang sitwasyon dito ay naaayon sa impormasyon mula sa Lady Boss. Ang monster beast sa Blood Monster Cave Heaven ay nilinang at binago ng Blood Monster Divine Monarch noong siya ay nabubuhay pa. Ang mga katangian ng bawat isang monster core ay isahan at napakadalisay. Ito ay isang napakabihirang kababalaghan. Ang monster core ng isang monster beast ay katulad ng dowsil ng isang cultivator. Ito ay isang koleksyon ng spiritual essence ng monster beast, kaya ang enerhiya sa loob ay karaniwang mas convoluted. Bagamat may mga monster core na may iisa lang, purong elemento din sa labas ng mundo, napakabihirang nila. Hindi lang iyon ang nangyari sa monster beasts, ngunit ganoon din ang nangyari para sa divine spirits. Sadyang mas maraming divine spirits ang may sources na may iisang attribute kumpara sa mga monster beast na ito. Halimbawa, ang pinagmulan ni Jinwoo ay mula sa metal element. Dati, labis itong pinagnanasaan ni Yang Kai. Kasama sa iba pang mga halimbawa si Bifang na mayroong sources ng fire element at si Kunsha na mayroong sources ng water element. Mayroong lahat ng uri ng mga sari-saring klase doon. Sa kabilang banda, random na pinatay ni Yang Kai ang isang grupo ng mga monster beast sa Blood Monster Cave Heaven. Gayunpaman, ang elemento ng bawat monster core na nakuha niya ay isahan at sobrang dalisay. Kahit na ang monster core sa kanyang kamay ay nasa first grade lamang at napakababa ng halaga, kasama sa mga ito ang metal, water, earth, at fire elements. Marami pa ang hindi niya natipon, ngunit dapat niyang makuha ang lahat ng 7 uri ng yin, yang, at ang 5 elements mula sa kanila. Ang Blood Monster Divine Monarch ay talagang isang eksperto sa Tao of Cultivation at pagbabago ng monster beasts. Kaya naman, hindi maiwasan ni Yang Kai na mag-isip kung ano ang pakay niya. Ang paglilinang ng gayong mga monster beast ay mangangailangan ng napakalaking pagsisikap at gastos at hindi kapani-paniwalang kapalaran. Siguradong may dahilan ang kanyang mga ginawa. Isang biglaang ideya ang naisip ni Yang Kai at hindi niya maiwasang mag-isip ng isang posibilidad. Ang Blood Monster Divine Monarch ay nasa 8th Grade Heaven Opening Realm. Ang susunod na hakbang ay ang pagsulong sa 9th Grade Heaven Opening Realm. Kung gusto niyang umunlad pa, maaaring hindi maging kapaki-pakinabang sa kanya ang mga mapagkukunan tulad ng Heaven Opening Pills. Sa kasong iyon, kakailanganin niyang pinuhin ang lahat ng uri ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Kaya lang, napakataas ng kanyang grado kaya ang pagpino ng mga ordinaryong mapagkukunan ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Ang tanging paraan na maaaring gumana ay kung pinino niya ang mga 8th grade resources. Gayunpaman, ang mga 7th grade resources ay napakahirap na. Ang mga 8th grade resources, na isang grado na mas mataas, ay malamang na mas mahirap hanapin. Kahit na siya mismo ay nasa 8th grade Heaven Opening Realm, ang Blood Monster Divine Monarch ay hindi makakahanap ng gayong mga kayamanan kahit saan. Dahil hindi niya mahanap ang mga ito, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang mag-isip ng paraan para likhain sila mismo. Kung makakagawa siya ng 8th grade monster beast, maaari niyang patayin ang monster beast na iyon para sa monster core nito. Sa ganoong paraan, maaari pang pagbutihin ang kanyang paglilinang. Ang Jade Sleep mula sa Lady Boss ay nagtala ng pagkakaroon ng 7th grade monster beast sa Blood Monster Cave Heaven. Ito ay hindi isang chismis lamang ngunit sa halip na ang mga cultivator ay aktwal na nakatagpo ng 7th grade monster beast sa Blood Monster Cave Heaven sa mga nakaraang taon. Magkagayunman,
Ang Jade Sleep ay walang anumang impormasyon tungkol sa 8th grade monster beasts. Sa paghusga sa sitwasyon, maaaring nabigo ang mga pagsisikap sa pagpaparami ng Blood Monster Divine Monarch at wala pang 8th grade monster beast na ipinanganak, o lahat ng 8th grade monster beast ay napatay na ng Blood Monster Divine Monarch. Umiling si Yang Kai. Hindi niya alam kung tama ang mga hula niya. Isa lang itong ideya na biglang pumasok sa isip ko. Sa kasamaang palad, tanging ang Blood Monster na Divine Monarch mismo ang makakaalam ng aktwal na dahilan kung bakit siya nagsimulang linangin at baguhin ang mga monster beast na ito. Ang 8th grade Heaven Opening Realm Master na ito ay pumanaw na napakaraming millennia na ang nakalipas na ang katotohanan ng sinaunang panahon ay matagal nang nabaon, naging isang hindi malulutas na misteryo. Sa anumang kaso, hindi mabilang na mga cultivator ang nakinabang sa pamana ng Blood Monster Divine Monarch. Hanggat ang isa ay sapat na malakas, ang isa ay madaling makakuha ng angkop na mapagkukunan ng pagtatanim sa lugar na ito. Ang pag-iwan sa monster course ng iba't ibang grado at iba't ibang elemento na nakatago sa loob ng katawan ng monster beasts, ang cultivation paradises lang na nakakalat sa Blood Monster Cave Heaven ay sapat na para mabaliw ang mga tao. Tuwing 200 taon, hindi mabilang na mga cultivator ang dadagsa dito para lamang makuha ang mga mapagkukunan ng paglilinang na gusto nila upang makatanggap ng mga kwalifikasyon para sumulong sa Heaven Opening Realm. Natural na ang malalaking benepisyo ay darating din na may malaking panganib. Tanging ang mga elite na disipulo ng bawat sect ang maaaring makapasok sa Blood Monster Cave Heaven. Gayunpaman, ilan sa kanila ang talagang umalis sa lugar na ito ng buhay. Kung paanong natangay ng malalaking alon ang buhangin, tanging ang pinakamahusay sa mga pinakamahusay ang makakaligtas sa gayong mga pagsubok. Casual na iniligpit ni Yang Kai ang first grade monster core sa kanyang kamay at hindi pinansin ang iba. Ang mga first grade resources ay nagkakahalaga lamang ng mga 150 heaven opening pills. Sa kanyang kayamanan, wala siyang interes sa gayong mga mumurahing alahas. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang kamay at 8 figure ang lumabas sa small sealed world upang lumitaw sa kanyang harapan. Sa pangunguna nilang Qingshan, kinuyam ng mga taong ito ang kanilang mga kamao bilang pagbati. Master, dahan-daang tumango si Yang Kai, ang kanyang tingin ay tumatama sa bawat isa sa kanila. Mahigit 30 katao ang nakatago sa small sealed world kanina. Gayunpaman, itinapon niya ang karamihan sa mga taong iyon sa Blood Monster Cave Heaven noong nagnanakaw siya ng mga pasukan mula sa mga disipulo ng Zuan Yuan Cave Heaven. Hindi niya alam kung saan sila nagkalat sa puntong ito. Dahil mayroon silang resolusyon na magsanay ng mag-isa, kung gayon ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay sa kani-kanilang kapalaran. Walang puntong mag-alala tungkol sa kanila. Katulad ng nabanggit nilang Qingshan at ng iba pa, hindi sila maaaring patuloy na umasa sa kanya at magtago sa ilalim ng kanlungan ng kanyang mga pakpak. Kapag tinatahak ang landas ng isang cultivator, lalago at lalakas lamang ang isang tao sa pamamagitan ng pagdanas ng mga tunay na paghihirap. Marshall Peak, Kabanata 4240. Isang lugar na lubhang mapanganib. Ito ang Blood Monster Cave Heaven. Diretso sa punto si Yang Kai. Sasama ka ba sa akin o sa sarili mong paraan? Silang Qingshan at ang iba ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa bago sila sabay na tumugon. Gusto naming subukang galugarin ang sealed world na ito ng mag-isa. Patawarin mo ang aming pagiging makasarili, Master. Ito ang parehong desisyon na ipinahayag nila dati. Kung hindi, hindi sana sila itinapon ni Yang Kai, isa-isa, sa mga pasukan ng Blood Monster Cave Heaven kanina. Dahil nakapagdesisyon na sila, hindi na nila ito mababago ng madali. Tumango siya. Kung ganoon, mangyaring mag-ingat. Ang lahat ay masigasig na tumugon at itinaas ang kanilang mga manggas na tila nagpaplanong ipakita ang kanilang mga kasanayan sa Blood Monster Cave Heaven. Pagkatapos noon, lumingon siya kay Go Miao. Ano naman sayo? Sumulyap si Go Miao kay Lang Qingshan at tahimik na namula bago siya mahinang nagsabi. Gustong sundan ng disipulong ito silang Qingshan. Nagulat si Yang Kai sa kanyang mga sinabi. Tumingin siya kay Go Miao, pagkatapos ay tumingin kay Lang Qingshan. Mabilis na naunawaan ang sitwasyon, tumango siya. Qingshan, Master, humakbang pasulong silang Qingshan. Nakangiting tumingin si Yang Kai kay Lang Qingshan. Gusto kang makasama ni Go Miao. Ano sa tingin mo? Napahiya silang Qingshan. Palihim na sulyap kay Go Miao, kinuyam niya ang kanyang kamao at mabilis na sinabi. Ang subordinate na ito ay tiyak na magpapanatiling ligtas kay Junior Sister Go. Makakaasa ka, Master. Tinapik ni Yang Kai silang Qingshan sa balikat. Hindi ako nag-aalala, pero mas mabuting huwag mong hayaang may mangyari sa kanya, kung hindi, mahihirapan kang magbigay kay Commander Go ng paliwanag kapag lumabas ka sa Blood Monster Cave Heaven. Mataimtim na tumango silang Qingshan. Laming-galing muli si Yang Kai sa paligid bago nagsalita ng malakas.
Lahat kayo ay mga ambisyosong lalaki. Tuwang-tuwa ang haring ito, kaya hindi kita pipigilan. Ang haring ito ay bumabati sa iyo. Sana ang anumang kasawiang makaharap mo ay mauwi sa pagkakataon at swerte. Pagkatapos, kinuha niya ang jade slip na ibinigay sa kanya ng Lady Boss dati. Gamit ang kanyang divine sense para gumawa ng mga kopya ng jade slip na ito, ibinigay niya ang bawat tao ng isa. Saka lang niya ikinaway ang kanyang mga kamay para sabihing umalis na sila. Makalipas ang ilang sandali, si Yang Kai na lang ang natitira sa lugar na ito. Hawak-hawak niya ang jade slip sa kanyang kamay at sinusubukang ikumpara ang kanyang lokasyon sa hindi kumpletong mapa na naitala sa loob upang matukoy ang kanyang posisyon. Sa kasamaang palad, kakapasok lang niya sa Blood Monster Cave Heaven. Ang impormasyon na natanggap niya ay masyadong maliit, kaya hindi niya matukoy kung nasaan siya kahit na pagkatapos ng pagsuri sa mapa ng ilang oras. Nang walang ibang pagpipilian, maaari na lamang niyang itago ang jade at maghanda upang mag-explore pa ng kaunti. Maaari siyang gumawa muli ng desisyon kapag mayroon siyang karagdagang impormasyon na maihahambing. Random na pumipili ng direksyon, nagpatuloy si Yang Kai. Sa daan, gumawa siya ng ilang mga eksperimento at natuklasan na maaari lamang siyang lumutang sa taas na ilang dosenang metro sa mapahamak na lugar na ito. Kung susubukan niyang umakyat sa mas mataas, mawawalan siya ng kakayahang lumipad. Marahil ay mayroong flight inhibiting array na sumasakop sa Blood Monster Cave Heaven. Ang kanyang natuklasan ay naaayon sa naramdaman niya noong una siyang dumating sa lugar na ito. Ang Blood Monster Cave Heaven ay tiyak na karapat-dapat na maging miniature universe na naiwan pagkatapos ng pagkamatay ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Ito ay tunay na hindi gaanong naiiba sa isang tunay na universe world. Sa lugar na ito, ang world principles ay mahalagang perpekto, ang world force ay masigla, at ang world energy ay sagana sa lahat ng dako. Isa itong napakalaking cultivation paradise. Ayon sa Old Bay, hindi bababa sa ilang 10,000 tao ang maaaring makapasok sa Blood Monster Cave Heaven tuwing ito ay bumukas. Ito ay hindi isang maliit na bilang. Sa kanyang paglalakbay, paminsan-minsan ay nakakaharap niya ang ilang tao, karamihan sa kanila ay nag-iisa, tulad niya. Kaya, sila ay may posibilidad na maging maingat sa kanilang paligid at pinili na magbigay ng malawak na pwesto sa mga estranghero sa tuwing nakakaramdam sila ng hindi pamilyar na aura upang maiwasan nila ang labanan. Ang mga pasukan ng Blood Monster Cave Heaven ay malawak na nakakalat sa buong Blood Monster Territory. Dahil dito, ang mga taong pumasok sa lugar na ito ay hindi rin natipon sa isang lugar. Sa halip, nakakalat sila sa bawat sulok ng Blood Monster Cave Heaven. Kailangang sabihin na ang Blood Monster Cave Heaven ay isang paraiso para sa monster beasts. Mayroong hindi mabilang na mga monster beasts na may iba't ibang hugis at sukat na gumagala sa lugar na ito. Naglakbay pasulong si Yang Kai ng kalahating araw ngunit hindi nakatagpo ng maraming cultivator, siya, gayunpaman, ay nakatagpo ng maraming monster beasts. Saan, marami siyang nadatnan na bakas ng pakikipaglaban, pati na rin ang mga bangkay ng iba't ibang monster beast. Lahat ng kanilang monster cores ay nakuha, walang mga exception. Bagamat wala siyang nakitang mga bangkay na pag-aari ng mga cultivator, hindi ibig sabihin na walang mga cultivator ang namatay. Sa kabaligtaran, kahit na ang sinumang cultivator ay napatay sa labanan, ang kanilang mga bangkay ay nilamon sana ng mga monster beast. Ang tunay na lakas ni Yang Kai ay nalampasan na ang mga limitasyon ng isang Emperor Realm cultivator. Kung tutusin, nakapatay pa siya ng ilang low-grade Heaven Opening Realm Masters noong nakaraan. Karamihan sa mga ordinaryong monster beasts ay hindi niya kalaban at maaari niyang agad na patayin ang anumang 4th grade monster beasts at mas mababa. Wala pa siyang nakikilalang 5th grade monster beasts, kaya hindi pa niya alam ang lakas ng isa. Bukod doon, ang lugar na ito ay sagana rin sa iba't ibang spirit flowers at mga kakaibang halaman. Walang sinasabi kung nabuo sila sa Blood Monster Cave Heaven sa natural na paraan o kung sila ay nilinang ng yumaong Blood Monster Divine Monarch. Magkagayunman, pinili lamang ni Yang Kai ang ilan at hindi nagaksaya ng kanyang oras sa mga hindi gaanong mahalaga at pambihira. Matapos suriin ang kanyang paligid sa loob ng kalahating araw, naunawaan ni Yang Kai ang kanyang kasalukuyang lokasyon. Inihambing ang kanyang lokasyon sa mapa na naitala sa loob ng Jade Sleep, inayos niya ng bahagya ang kanyang direksyon at tinungo ang kailaliman ng Blood Monster Cave Heaven. Kung siya ay patungo sa tamang direksyon, dapat mayroong isang latian sa unahan. Makalipas ang isang oras, bumungad sa kanyang harapan ang isang malaking latian. Walang katapusan ang latian, na lalo pang nagtiwala sa kanya na patungo siya sa tamang direksyon. Lumulutang 10 metro sa ibabaw ng lupa, ang figure ni Yang Kai ay lumipad sa latian. Bigla siyang huminto sa himpapawid at nakasimangot na tumingin sa harap.
Nagkaroon ng hindi pangkaraniwang pagbabago-bago sa void na nagmumula sa isang lugar na wala pang 3 metro mula sa kinatatayuan niya. Wala siyang mapapansin kung hindi siya bihasa sa Dao of Space. Isang void crack. Tumaas ang kanyang kilay, nagulat nang makakita ng void crack sa latian na ito. Sa ilalim ng maingat na pagsisiyasat, natuklasan niya na ang void crack ay medyo mahaba, kahit ilang dosenang metro ang haba, na lumalawak ng hindi nakikita at paalang. Ang void cracks ay lubhang mapanganib, hanggang sa punto na kahit na siya ay bihasa sa Dao of Space, si Yang Kai ay nag-aatubili na hawakan ang isang bagay na ganoon. Kapag nahawakan, siya ay maaaring laslasin sa kalahati ng invisible na void crack na ito, o kaladkarin sa void crack nang walang paraan ng pagtukoy sa kanyang direksyon. Lihim siyang nabigla. Ang void crack na ito ay napakahusay na nakatago na halos hindi niya namamalayan. Mukhang ang Blood Monster Cave Heaven ay talagang nagiging hindi matatag, kung hindi, imposibleng lumitaw ang isang bagay tulad ng isang void crack sa gitna ng kawalan. Ang paglitaw ng void crack ay walang alinlangan na nangangahulugan na ang Blood Monster Cave Heaven ay hindi magtatagal ng mas matagal. Matapos makita ang kanyang paligid, hindi napigilan ni Yang Kai na hindi makapagsalita. Mayroong higit sa isang void crack sa itaas ng swamp. Sa katunayan, maraming void cracks ang nakakalat sa kalangitan. Ang lugar na ito ay lubhang mapanganib. Kung ang isang tao ay hindi sinasadyang dumaan sa lugar na ito, siya ay mamamatay ng 9 sa bawat 10. Ang tingin ni Yang Kai ay biglang dumapo sa isang lugar sa latian. May malabong bakas ng mga bahid ng dugo ang lugar na iyon at hindi niya mapigil ang mapabuntong hininga. Mukhang may nakatagpo na ng kanilang pagkamatay dito. Hindi lahat ay nakadarama ng mga panganib na nakatago sa lugar na ito. Ang tanging dahilan kung bakit nagawang matukoy ni Yang Kai ang mga panganib na ito ay sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang kahusayan sa space principles. Habang siya ay naghahanda na lampasan ang lugar na ito, biglang lumingon si Yang Kai sa kanan at sumigaw. Sino ang palihim na lumilipad doon? Ipakita ang iyong sarili. Habang nagsasalita, inabot niya ang isang kamay patungo sa kailaliman ng latian upang dumukot sa isang bagay. Kasabay ng kanyang pagkilos, isang sinag ng liwanag ang bumungad sa ilalim ng tubig. Ang sinag ng liwanag na iyon ay direktang nakatutok sa kanyang mukha at labis na pagalit. Sumando si Yang Kai sa gilid at umiwas sa pag-atake, ngunit kaagad na sumunod sa sinag ng liwanag na iyon, isang figure ang lumabas mula sa latian. Tumilapon at bumuhos ang tubig kung saan-saan. Isang espada ang tumusok pasulong, na nagpaputok ng libu-libong mga alon ng espada na dumagsa sa ibabaw niya. Kasuklam-suklam, galit na umuungal si Yang Kai. Bumaba ng husto ang kanyang figure. Agad na nalaman ang intensyon ng sneak attacker. Malamang na alam ng kabilang partido ang pagkakaroon ng void cracks. Kaya nga, sila ay nag-ambush sa lugar na ito upang makita kung sila ay makakakuha ng kayamanan mula sa mga patay. Pagkatapos ng lahat, ang napakagandang pagkakataon na kunin ang mga ari-arian na naiwan ng mga patay nang hindi iniangat ang isang daliri ay hindi isang bagay na madaling makaharap. Nagkataon lang na ang invisible at intangible na void cracks na halos tumakip sa buong kalangitan sa itaas ng swamp ay lumikha ng pagkakataong ganoon para sa taong ito. Sino ang makakapaghula na magiging napaka-alerto si Yang Kai? Hindi lamang niya natuklasan ng maaga ang pagkakaroon ng void cracks ngunit napansin din niya ang pananambang ng taong iyon. Kaya, ang taong iyon ay walang pagpipilian kundi ang mag-alis ng hayagan. Habang nahuhulog pababa, paulit-ulit na pinitik ni Yang Kai ang kanyang mga daliri. Maraming moonblades ang naglaslas patungo sa snake attacker. Mabilis na nag-react ang taong iyon. Nang maramdaman na ang moonblades ay nakakagulat na mapanira, dali-dali siyang nagpakawala ng maraming sword waves. Ang moonblades at ang mga alon ng espada ay nagbanggaan at naglaho ng walang bakas sa kalagitnaan ng hangin. Sumimangot ang umaatake sa nakita, pagkatapos, inikat niya ang kanyang katawan at pumipitik sa lupa ilang 10 metro ang layo. Pagkiling ng kanyang ulo para tingnan si Yang Kai, ngumiti siya. Teka, senior brother, huwag kang umatake. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Hanggang sa sandaling ito na sa wakas ay nasulyapan ni Yang Kai ang hitsura ng patagang umaatake. Mukhang nasa early 20s ang binata at mukhang may kakayahan. Bagamat may ngiti sa kanyang mukha, puno ng matinding pag-aalala ang kanyang mga mata. Malamang na hindi niya inaasahan na magiging napakahirap na kalaban ni Yang Kai. At saka, hindi naman siya mahina sa sarili niyang karapatan. Nagkaroon din siya ng kalamangan sa paglulunsad ng isang sneak attack. Ang kanyang pagtatangka ay magtagumpay kung ang paglilinang ni Yang Kai ay bahagyang hamina. Kung nagtagumpay ang kanyang pagtatangka, hindi na ito hindi magkakaunawaan. Sakto lang dahil napansin niya ang lakas ni Yang Kai kaya sinabi niya ang mga salitang iyon. Malamig na ngumuso si Yang Kai.
Dahil ito ay hindi pagkakaunawaan, bakit hindi mo anyayahan ang iyong kasama na sumama sa amin? Habang sinasabi yon, bigla siyang may sinuntok sa likod niya. Hindi pinansin ng suntok na iyon ang mismong mga hadlang ng espasyo. Nang pumutok ang lakas ng suntok, isang pigeon na ungol ang umalangaw-ngaw. Ang isa pang figure ay lumitaw ng wala saan, hindi hihigit sa ilang 10 metro sa likod ni Yang Kai. Sa sandaling ito, ang taong iyon ay mapatla ang mukha at umatras pa atras. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig at natakot siya nang makitang umubo siya ng dugo pagkatapos lamang ng isa sa mga suntok ni Yang Kai. Nagulat ang binata, mapait na ngumiti. Inaamin kong natalo. Kahanga-hanga ka talaga, senior brother. Nagkamali kami ng aking brother. Patawarin mo kami, brother. Agad siyang umatras ng mapagtanto ang lakas ni Yang Kai. Masasabing siya ay medyo flexible at adaptable. Kalmadong tiningnan ni Yang Kai ang binata. Ano ang dapat itago sa puntong ito? Hilingin sa iyong pangatlong kasama na lumabas. Kumunat ang noo ng binata. Kami lang ng aking brother ang nandito. Gusto lang naming samantalahin ang sitwasyon para makakuha ng ilang librerag benepisyo. Ano ang ibig mong sabihin sa ikatlong tao? Biglang may sumulpat na mga bula sa likod ng binata. Kaagad pagkatapos noon, isang bagay na parang latigo ang bumaril mula sa latian. Bago pa makapag-react ang binata ay tumusok na ito sa kanyang katawan. Naninigas siya na parang tinamaan ng kidlat, nanlaki ang mga mata sa gulat. Ngayon lang niya naintindihan ang ibig sabihin ni Yang Kai ng ikatlong tao. Siya at ang kanyang kapatid ay nakahiga sa pagtambang sa lugar na ito, ngunit may isang bagay na nakabantay sa kanila sa lahat ng oras na ito. Ang kakatwang bahagi ay na silang dalawa ay ganap na walang kamalayan sa katotohanan ito. Kung hindi itinuro ni Yang Kai ang katotohanan, nanatili sana sila sa dilim kahit ngayon. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat ng napagtanto niya. Nakakamangha ang haba ng latigo. Bukod dito, hindi ito nawala ang momentum nito kahit na natusok sa katawan ng binata at dumiretso kay Yang Kai. Inilabas ni Yang Kai ang kanyang palad at sinalo ang dulo ng latigo. Gayunpaman, napakadulas ng nasalo niya sa kamay kaya hindi niya ito mahawakan ng maayos. Ang latigo ay gamulong at pumulupot sa kanyang katawan ng ilang beses. Pagkatapos, isang malakas na puwersa ng paghila ang ipinadala sa pamamagitan ng latigo. Biglang nawala ng balanse si Yang Kai at dahil dito, kinaladkad siya ng may-ari ng latigo sa latian, kasama ang binata na nabutas sa dibdib. Agad na nawala ang dalawa sa paningin.